Hello everyone! Magluluto tayo ng Japanese curry rice. Napakasimple lang po itong lutuin guys. So maglagay tayo ng konting oil sa ating kawali at ilagay natin yung ating onion. Isunod naman natin yung ating carrots and potato. So i-fry lang natin to until a little bit golden brown. At maglagay na din tayo dito ng ating tubig. Takpan natin saglit, pakuluin. Pag kumulo na po siya guys, takpan na naman natin para lumambot po yung ating carrots and potato, but put in a slow fire. So habang pinalambot natin yung ating carrots and potato, magluto po tayo ng ating sushi rice. So ang ginamit ko dito na rice is yung Calrose rice. So banlawan lang natin to ng 3 beses. So yung rice cooker naman ito guys, may function talaga siya for sushi rice. Ayun, at yun, pindutin natin until mapunta siya doon sa sushi at lutuin natin. So, balikan natin yung ating pinalambot. I-try natin kung malambot na ba talaga. Ayun, okay na po siya guys. So, ito po yung Japanese curry rice cubes. So, ang ilagay ko lang dito guys is 3 cubes lang po siya. Kasi ang laman po nito is 12 cubes. So, 3 lang po ang ilagay ko para hindi po siya masyadong salty. So, depende na po sa inyo kung ilan ang ilagay niyo at ilang tao po ang kakain sa inyong Japanese curry rice. So, until yung gravy guys, ganito na po yung consistency niya. So, ready na po yan siya. So, takpan natin and set aside. So, wala tayong meat. Mag-fry tayo ng ating chicken. So, maglagay lang tayo sa ating kawali ng mantika at i-fry natin yung ating chicken cutlet. So, i-fry lang natin to until golden brown both side. Hanguin at i-drain muna natin yung oil. At balikan natin yung ating kanin at luto na po siya guys. So, lagyan natin ng sushi vinegar. Sushi seasoning. So, haluin lang natin at i-scoop natin at yung ating chicken, i-arrange lang natin. And this is it, ang result ng ating Japanese curry rice. So, yummy! Yum, yum, yum. Thank you for watching guys. God bless.